Nen, en at ika, basics of Korean grammar, pero marami pa rin nalilito, kaya ngayon bigyan liwanag natin ang dalawang ito. Yung nen at saka en, sila yung topic particles. Ibig sabihin, idinudugtong ito sa mga bagay o tao na pinag-uusapan sa sentence. Nen ang ginagamit kapag ang last letter ay isang vowel. Kunwari, 고양이, 고양이는. En naman if consonant ang last letter, san, sanen. Tsaka yung ika naman ay mga subject marker, ginagamit para i-emphasize ang pinag-usapan sa sentence. Ginagamit kung ang last letter ay isang consonant, san, sani, ka naman kung vowel, goyangi, goyangi ka. Kaya Sem, ano ba ang pinagkaiba nila? Ito ang mga dapat nating tatandaan para mas maunawaan natin. Simula tayo sa en, nen. Una, en, nen ang ginagamit kung nagsasabi ka o gusto mong sabihin ang isang fact, meaning katotohanan, alam ng lahat yung sasabihin mo. Kunwari, kisanan lupayo. Well, alam ng lahat na nakatira doon na ang mountain na yun ay mataas, kaya nun ang ginagamit mo. Pangalawa, kung gusto mong ibahin ang usapan, kunwari nag-usap kayo ng kaibigan mo tungkol sa mga pusa, tas iniba mo yung usapan. Gusto ko yung mountain na naman yung pag-usapan natin. O di kaya wala pa kayong pinag-usapan, ginagamit rin ito upang panimula ng inyong pag-uusap. Kisanin, lupayo. Pangatlo, kung maghahambing ka, kunwari meron kang dalawang kape na iniinom, tas i-describe mo sa kaibigan mo kung ano ang lasa. 이 카페는 달콤하고 이 카페는 석. Ang kapeng to matamis, ito naman mapait. Napunta tayo sa i at ka. Ang pinagkaiba, ang pinaka-function lang talaga nito ay magbigay diin kung sino o ano ang gumagawa ng aksyon. Sino ba ang focus sa sentence? Yung nun kasi, sino o ano ang pinag-uusapan. Dito naman, sino ba ang star ng sentence? Parang libro, isipin nyo may word kayo na hina-highlight. Gusto nyo talaga siyang ituro. Siya talaga yun, ganun. Una, madalas itong ginagamit bilang pangsagot sa tanong kasi nga, gusto mo talagang i-highlight kung sino at ano. Kunwari, may nagtatanong, 깜짝 생일 파티를 누가 준비할 거라고 했어요? Sino nga ba ulit yung nagsabi na maghahanda siya ng surprise birthday party? Tapos sasabihin mo na, 우리 아들이 깜짝 생일 파티를 준비할 거라고 했어요. Yung anak ko, yung nagsabing maghanda siya ng surprise birthday party. Gusto mo talagang idiin na yung anak mo talaga, wala nang iba, siya lang, ganon, parang ganon yung feeling. Gusto mong sisihin yung kaklase mo, maaari mo itong gamitin. Ang marker nito ha, 진용이 저한테 나쁜 말을 했어요. Si Jinyoung, sinabihan ako ng masasamang salita. Gusto mo talagang sabihin sa teacher mo, si Jinyoung, siya yung pangalawa at panghuli, madalas itong ginagamit sa mga adjectives o descriptive verbs. Kagaya ng 맛있다, 예쁘다, 있다, 없다. Kunwari, 이 가방이 예쁘다. Dito gusto mo talagang i-emphasize na sa lahat ng bag na nakita mo sa palengke, yun ang pinakamaganda. O kunwari, yung tiri 있어요. Ano bang meron sa'yo? In-emphasize mo talaga na lapis ang meron sa akin. Yun lamang po for today. For more Korean lessons in Filipino, abang-abang lang po kayo. Still, ubinim ang inyong Filipino 선생님. I hope po may natutuhan po kayo ngayon. 안녕히 계세요.